This is what I want you to do. And even if I have to talk to the president about this, and I will. Ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabi, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila, okay. Pero wag na tayo magpadala at sasabihin natin, kailangan may work experience. Like, again, hindi problema ang ating mga workers. Ang problema is doon. So, ito sana ang sinasabi ko. Dapat ang mga employer, meron tinatawag na neuroscreening. Ini-screen natin yung utak ng mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwait ay siraulo. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa Kuwait. Marami mga mababait na Kuwaiti. Of course, majority of the Kuwaitis are good people. Wala pa ako narinig na ini-screen natin yung employer. Ito bang si employer, ano ba ang mental health nito? Stable ba? Ipa-neuro. Ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? Magpakita siya ng police record. Kung pwede pa, court clearance na wala siyang kaso sa anumang korte sa Kuwait. O magkano bang sweldo nito? May capability ba ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sa sweldohan. At ito pa pong napakasakit. Hindi na nga sinweldohan and then ibibenta, pagkakitaan, kukuha ng pera, bubulsa. Dahil wala namang capability pala itong employer na ito na magpasweldo. Yun yung sinasabi ko. So wala tayong ganong screening. Financial statement siguro. Tingnan ng record, anong trabaho mo? O baka ikaw ay tumatanggap lamang ng welfare from Kuwaiti government. Dapat hindi. You have to have a job. Kung wala kang trabaho, wala kang karapatan magkaroon ng kasambahay namin. You must have a job. Kasi nakikita ko may mga pattern eh. I want neuroscreening. Take it or leave it. Let's be firm now. Huwag tayo magbagbuntot sa mga employer na balasubas sa Kuwait. Gusto mo ng worker namin, magpa-neuro kayo. Kung ayaw nyo, nagdidili-dali kayo, nag-inarte kayo, agis ko pa kayo sa bintana, sabihin mo. So can we do that? Mr. Chair, ang una pong nasa sa isip ko is mag-require na i-account for all the OFW, especially the kasambahay in Kuwait at this stage. Kasi sabi nyo nga po, pagbawalan yung papasok, pero pang mga nandun. So ang nasa sa isip ko po, i-account for each and every kasambahay, kamustahin sila. Dapat malinaw na nasa maayos silang kondisyon bago pa man tayo magpatuloy at this stage. Pangalawa, agree po ako sa inyo. There should be some screening, psychological screening, or a level of determining whether qualified yung employer. At kung dadagdagan ko pa, Mr. Chair, yung briefing na binabanggit ko po, tama kayo, hindi lamang yan sa side ng ating kababayan. Dapat meron ding pre-employment briefing ang employer. Exactly. Kaya't haharap siya, bago pa man umalis, haharap siya sa ating labor attaché o migrant workers office at doon ipapakilala niya yung sarili niya. The technology, I suppose, will now permit na mag-usap sila habang nandito sa Pilipinas yung domestic worker at siya'y naroroon sa Kuwait para magkakitaan na sila sa muka at sa mata bago pa man umalis. So yan po ang nasa sa isip ko ngayon. Yung employer alam lahat ng buhay ng ating OFW, well screened. Pero tayo walang karapatan na malaman kung sino yung employer. Pupunta natin yung OFW. May narinig ako na hanggang 3 palapag yung bahay, may 2 bata, siya pa magluto, 8 sila sa bahay, at iisa lang yung OFW natin. So dapat meron pong inspection na bago lumapag sa airport sa Kuwait yung ating OFW, na screen na yung bahay. Meron tagapunta, kaya ba natin pong gawin yun na may pupunta tayong worker, titingnan yung bahay, inspeksyonin. Ay, 3rd floor, sa kontrata nakalagay 1 floor lang. Oh, meron palang 2 bata. Sabi, sa kontrata wala. 10 pala kayo. Mga ganun. Pwede ba natin magawa ng ano? Yung inspection po will have to be in coordination with the Kuwaiti authorities. Kahit pa man po dito naman din sa atin ay hindi rin pwedeng pumunta sa bahay natin ang mga embassies. So we will have to seek the help of the DFA para sa embahada natin sa Kuwait para matulungan tayo mag-make ng necessary representation sa Kuwaiti authorities about the physical inspection part.